1 Corinthians chapter 11, verse 23. Hindi ko na nabasa ito kanina, mga kapatid, pero nasa text ko ito. Sa 1 Corinthians chapter 15, andun napakasarap ng mga salita ng Diyos na sinabi ni Paul. For I have received from the Lord, verse 23, that which I also pass on to you. So napakainam. Lahat ba rito ay may tinanggap sa Panginoon, mga kapatid? Yung ating mga ginagawa ngayon ay ito'y tinanggap natin in the first place sa ating Panginoon. Na ito'y pinangaral ni Paul, hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw sa ating Panginoon. That the Lord Jesus, the same night in which He has betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, He also took the cup after He had eaten and said, Namnamin niyo ang mga salita ng Panginoon. Isipin niyo ang Panginoon ang nangungusap ngayon sa hapong ito. This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So napakainam din na ating hinahayag, pinoproclaim ang kamatayan ng ating Panginoon. You see? Yung kamatayan niya, hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay nabuhay na maguli. Verse 27, Therefore, whosoever eats this bread and drinks this cup of the Lord in unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. So, dito si Paul ay may sinabing unworthy manner. So, meron palang unworthy manner. Hindi karapat-dapat na kalagayan o pag-ugali o kilos o sabihin natin pamumuhay. In the first place, we are worthy by the blood of the Lamb. Tayo justified na sa paningin ng ating Panginoon. Inaring ganap sa biyayang ito ng ating Panginoon. Pero may mga pagkakataon, dahil din naman sa mga kahinaan din, kakulangan pa ng mga pag-unawa ng ating Panginoon, there's unworthy, hindi karapat-dapat na kalagayan sa pagharap sa table ng ating Panginoon. And I believe tayo tinuturuan ng Panginoon, mga kapatid, sa mga bagay na ito. Kaya sabi rito ni Paul, will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. So napakahalaga yung body and blood of the Lord. Hindi lang napakahalaga ito. Ito'y sacred sa harapan ng ang Diyos. Dahil ito'y gawa ng Diyos, mga kapatid, na hindi na kailanman mababali ni numan. Magiging guilty tayo kung hindi natin iayusin ang ating mga sarili. But I believe, bago pa tayo dumating sa ganitong mga pagkakataon, as a child of God, may mababa tayong puso lagi. Unperfect. Sabi nga ron, linikha tayo unperfect. Hindi perfecto. Basahin nyo kanina yung Psalms 39 verse 16 nandun. God sees, maging ang ating katawan ay unperfect. Kahit sinabi ng salita ng Diyos, sabi ni David, wonderfully, yes, it's wonderfully made. Diba? Wonderfully made tayong lahat, mga kapatid. Ano man ang ating kalagayan, sa paningin ng Panginoon, we're wonderfully made. But sinira ng kaaway. And that's why unperfect pa rin ang ating katawan. Maraming kahinaan. Maraming karamdaman. You see? Pero salamat sa dugo ng ating Panginoon. Salamat sa Kanyang salita na naguhugas sa atin, tuwi-tuwi na sa mga sandaling ito. Kaya sabi rito ni Paul, 28, But a man should examine himself and then eat of that bread and drink of that cup. For he who eats and drinks in unworthy manner, not discerning the Lord's body. You see?
eats and drinks judgment on himself. So may hatol, mga batid, kung hindi natin ingatan ang ating mga sarili. Kaya nga hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, gagawin natin ito. Dahil alam nyo ba ang ginagawa ng Panginoon? Always sanctifying us. Linilinis tayo hanggang sa may harap tayo sa ating Diyos, kay Kristo na isang without spot or wrinkle, bilang bride ng ating Panginoon. You see? So may judgment sa kanila na hindi ayusin ang kanilang mga sarili. For this reason, many are weak and sick among you, and many have fallen asleep. No, ito'y nakasulat, mga batid. Lagi natin ito naririnig sa mga pangangaral. And I believe yung sick among you, ito'y literal and spiritual, I believe. And many have fallen asleep. Ibig sabihin yung namamatay. Ang kahalagan lang dito, fallen asleep. Yung mga matay kay Kristo ay nangatutulog lamang. Maring nahuna na sila. Merong, sabihin natin, nakita na ng Diyos na kailangan na. May mga dahilan. Sa iba may mga dahilan. Pero meron din ang Diyos, I believe, tinakda para sa kanila. Okay. Verse 31, for if we would judge ourselves, we would not be judged. Amen. So napakahalaga rin ito, mga batid, dahil sa sarili natin, tayo rin talagang nakakaalam sa ating mga hakbang sa buhay na ito, sa ating mga ginagawa sa buhay na ito. Kaya napakaigi na hatulan na natin ngayon ang sarili natin, di ba? Lagi natin sinasabi. Mahina kasi ako, di ba? Lagi natin minsan sinasabi yun. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, forgive me. Hatulan natin ang ating mga sarili upang hindi na tayo masamang hatulan. And salamat, ang salita ng Diyos ay laging nariyan upang humatol sa atin. Kaya nga ang pangangaral of gospel of Christ, hindi lang panay, di ba? Matatamis na mga pananalita, talagang may judgment. Para kilalanin natin ang ating sarili, right and wrong, sa harapan ng Panginoon, dahil hindi ganun kadali ang pagharap sa ating Diyos. You see? Kailangan hatulan. Kung may mali, kailangan na ituwid. Kailangan hatulan sa harapan ng Panginoon. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Para hindi rin tayo mapasama sa paghatol na gagawin ng ating Panginoon. Verse 32, but when we are judged, we are disciplined by the Lord. Yung pala so that we will not be condemned with the Lord. You see? Dinidisiplina tayo ng ating Panginoon. Meron pa rin talaga pagdidisiplina ang Panginoon. Hindi mawawala po. Kailangan dumanas tayo ng karamdaman para sa disiplina ay gagawin ng Diyos. Kung may nice ang Diyos ipakilala sa iyo, yes, all things work together. Ang kalagahan lang doon ay nakikita natin mabuti ang lahat, mga kapatid. Dahil sa ikabubuti natin. Kaya natatanggap natin ng mainam, masaya, nagagalak pa rin. Di ba? May kalakasan pa rin ang mga bagay na nangyayari sa atin. Kung na kailangan madisgrasya tayo, tapikin tayo ng Panginoon, paluin tayo, para madisiplina tayo, ay gagawin ng Diyos dahil mahal niya tayo. Hindi niya nais mapahamak tayo. O magdanas pa ng higit na judgment ay gagawin ng Diyos. You see, bilang mga anak ng Diyos, dinisiplina na tayo ng Panginoon. Lagi nga natin sinasabi, Lord, sawayin mo ako, hindi sa iyong galit. Diba? Dahil kung sa galit ng Panginoon, mawawasak lamang tayo. Pero mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Napakainam ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Okay. Verse 33 na tayo. Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. And if anyone be hungry, let him eat at home, so that your meetings together do not lead to judgment. And when I come, I will set the remaining matters in order. Tayo manalangin, minsan pa. Salamat sa mga salita ng Diyos. Muli,
O Diyos na mapagmahal, muli kaming lumalapit sa iyong paanan sa mga sandaling ito. Tunay, napakadakila ng iyong pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Bilang mga anak mo, na sa tuwi-tuwi na, Lord, sa buhay namin, marami kaming mga karanasan ng mga paggadapa. Marami pang dapat matutunan, no Diyos, sa kakulangan ng karunungan din sa iyong mga salita. But still, you are a God of patience. Hallelujah. Long-suffering God. Nakikita mo ang aming mga kalagayan, ang mga infirmity namin, Lord, nakikita mo. Nakikita mo ang aming mga kakulangan. Kaya patuloy kaming humingi ng habag at awa sa iyo. Pagpatawad mo kung meron ka pang nakitang mga kakulangan sa aming mga buhay. Harap kami sa isang sacred na yung alituntunin sa mga oras na ito na napakainam na gawin, no Diyos, without guiltiness sa aming mga puso. And we thank God dahil ito'y inalis mo na sa aming mga puso, Panginoon. Ang mga natirang mga kakulangan ay patuloy mo pang inaayos, pinapawi sa iyong harapan. Napakainam ng iyong pagmamahal, ang pagtanggap mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang unang nagmahal sa amin, no Diyos. Hallelujah. Napakasarap ng iyong pagmamahal sa buhay namin, no Diyos. Kay sarap namnamin, Lord. Hallelujah. Kay sarap alalahanin, Panginoon, na kami na hindi kaibig-ibig ay iyong minahal. Maraming kapintasan, maraming spot and wrinkle. Pero ano ang iyong nakita? Hindi mo tinitigan yun, Panginoon. Ikaw ang gumawa ng paraan. Ikaw ang Lord, hallelujah. Nagbalot sa amin ng katwiran upang hindi na makita ang aming mga kahinaan, mga kakulangan sa iyong harapan. And that's where we are glad. Nagagalak kami. Hallelujah. We're so blessed, Panginoon. Salamat sa hapong ito. Salamat sa iyong masalita. Narito, Lord, ang tinapay at alak, at ang tinapay ay simbolo na yung katawan na, hallelujah, binayubay sa krus at pinaghampas-hampas. Magluray-luray ito, Diyos. Nagkawatak-watak ang iyong katawan. Pero thank God, hallelujah, dahil dito, Panginoon, kami nagsigaling. Hallelujah. Hanggang ngayon, mabisa pa rin. Simbolo ito, Diyos, na aming gagawin sa hapong ito. Na bawat titikim nito, Panginoon, kahit simbolo ito, aming tinataas, dinadalangin. Hallelujah, by your word, oh God, hallelujah, na aming ginagawa sa oras na ito. Aming inaalala, may kapangyarihan, may ginagawa, may transformation, may pagbabago, may pagpapala. Hallelujah. May kapangyarihan upang mag-alis ng mga curse, ng mga kasalanan, magpatawad. Hallelujah. At lubos ang maglinis sa aming mga buhay. At mag-supply ng aming mga pangailangan na sa bread. Ang Diyos namin ay hindi kulang kailanman. Laging nagpapakain sa amin, nagpupuno sa amin. I am the bread of heaven that's come, hallelujah, from God. Hallelujah. Na sino mang kumain nito ay hindi na kailanman magugutom pa. Oh, what a providence! Hallelujah! Anong kayamanan ng iyong salita, O Diyos, naming tinanggap. Pagpalain mo ito minsan pa, Panginoon, ang tinapay at ang alak, aming tinataas sa iyo. Bless mo, Lord, ng bawat titikim, kakain at titikim, iinom ng alak na ito, Diyos. Hallelujah. Wala na sanang guiltiness, kundi mayroong isang bagay sa kanilang mga puso na nagpapasalamat, nagluluwalhati, nagpupuri sa aming Panginoong Kristo Jesus sa mga sandaling ito. Salamat sa iyong banal na dugo, Panginoon. Ang alak na simbolo ng iyong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, nang tinusok ang iyong tagiliran. Oh, anong pait, Panginoon, anong sakit ang iyong dinanas, O Diyos. Anong hirap, Lord. Kung maaari lumagpas, Panginoon, ang testing, ang kalagayang ito. Pero, Lord, nagpakumbaba ka pa rin. Thy will be done, O God, not mine. Maganap ang iyong kalooban. Panginoon, ang pagtanggap sa iyo ay hindi lang
Hallelujah, pangakong buhay na maayos, abundance, kasama ng buhay na may paghihirap din naman, kasama mo na nag-suffer. Upang ma-identified kami na isang Kristiyano, hallelujah, tunay na Kristiyano na sumasampalataya sa pagkabuhay na muguli ng aming Panginoon. Kasama ang mga sufferings sa buhay namin, testing sa buhay namin, Panginoon. Ito ang masimbolo nito, Panginoon, ng tinapay at ang alak, ang dugo na tumihigis sa krus, sufferings. Pero ang dulot noon, Lord, sa kabila noon, ay buhay na walang hanggan. Abundance life. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. And we thank God dahil na-experience namin ito. Ito'y karanasan ng bawat isa. Lumipas ang mga panahon. At ngayon, Lord, mas naintindihan namin, mas naunawaan namin, mas nadadama namin ang iyong pagmamahal, Panginoon. Mas lumalalim ang iyong pagmamahal na aming nararamdaman, O Diyos. Mas nakikilala ka namin kung sino ka, O Diyos. Hallelujah. Sa aming mga buhay. Lord, God bless this wine. Once again, na bawat iinom nito, Diyos, ay yung pagpalain sa mga oras na ito. Aming tinataas at pinapasalamatan ng lahat ng ito. At ang pagsamba at pagluwalhati ay aming binabalik sa iyo. Kaluwalhatian ay sa iyo lamang. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Praise God and praise God. Okay? Purihin ng Diyos. Okay. Aking binibigay na sa ating MC, then sa mga aawit ay atin ang Barmoy, God bless. Bigyan ng pagkakataon. Ito ang saro ng bagong tipan.
doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayubay. Yan ang dugong itigis. Ito ang aking ipatunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan.
Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you for the blood applied. Hallelujah. So mga kapatid, in-invite kong bawat sa pagtayo. Praise God. Sa huling awit din natin yung How Great Thou Art Now. Habang ating inaalala ang magawa ng Panginoon para sa atin, praise God, ang pagtigis ng kanyang dugo para sa atin. Ating isaysay, How Great Thou Art, O God. Napakadakila ng gawa mo sa amin, O Diyos. Say